nagsayang lang ng oras, nagsayang lang ng pera, okay, ang 15 mga senador. Pagkatapos wala rin nangyari. Ang isa pang masama at hindi magandang nangyari dito, nakilala pa ng mga Pilipino kung sino ang mga senador na maka Duterte. Ang tinutukoy ko po mga kaibigan ay yung kailang pinagkaabalahang debate na mag-approve ng resolution para sa house arrest o interim release ni dating Pangulong Duterte. Now from day one sinabi kong wala namang authority ang Philippine Senate at Philippine government. Wala nang jurisdiction kay Duterte pero pinipilit pa nila. Kaya tuloy nakilalang yung 15 senador pro-Duterte pala. Kahit na alam nila ang pagpapalaya sa isang akusado dito at sa abroad, court ang merong desisyon. Hindi yan nakukuha sa mga apila ng politiko. Hindi yan nakukuha sa pressure ng politiko, especially ang ICC. Kasi ang ICC ay walang pakialam sa political issue sa Pilipinas. Ang kanilang pinakikialaman at pinagtutuunan ng pansin ang reklamong nakarating sa kanila mula sa mga biktima ng karapatang pantao kaya kinasuhan ng crime against humanity si dating Pangulong Duterte. So ngayon, kayong 15 senador na sumang-ayon sa resolusyon na yan, anong nangyari? Nga kayo ngayon. Pangalawa, inuubos nyo yung oras nyo ng araw na yon para pagdebatihan yan. Gumasto sa mga Pilipino sa konsumo ninyo, sa ilaw at kung ano-ano pang gasto sa Senado, pati merienda at pagkain nyo para yan ipagdebati ang resolusyon. Tapos wala naman. Alam naman ninyong from day one walang mangyayari. Gusto lang nyong magsipsip sa mga Duterte. Gusto lang nyong makakuha ng suporta sa taong bayan na kayo ay sumausaw sa isyo. Wala namang kahinat niyan. From day one, alam nyo yan. Pero nanindigan kaya ngayon, anong dating? Kayo ay identify na mga Duterte. Mabuti pa si Senador Rapi Tulfo. Ano sabi ni Senador Rapi? Ipakita muna ang ebidensya kung talagang merong masamang karamdaman sa kulungan si Duterte bago siya bumoto. Kaya nag-abstain siya katulad ni Tito Soto. Ay yung iba dyan, nagmamadali. Nakabartolina daw, kawawang-kawawa daw. Si Duterte, ayon daw kanyang karapatang pantao, nilabag ng ICC. Lahat na raw na panggigipit at harassment ay ginawa sa mga Duterte at kay Duterte. Wow! Hindi nila alam na VIP nga ang treatment ng ICC kay Duterte. Maayos ang kulungan, maayos ang pagkain, 24 hours minomonitor ang kanyang physical na kalagayan, nakaka-relax, nakakatawag sa telepono, hindi Bartolina, hindi pangkaraniwang kulungan. Nalintulad kasi ni dating convict na si Senador Padilla nang siya makulong sa Muntinlupa dahil sa illegal possession of firearms. May mga Bartolina talaga doon. Akala niya ganon sa ICC. Hindi ko rin maintindihan bakit hindi alam ni Padilla yon. Ano bang alam talaga nitong mamang ito? Kasi ilang beses siya nagpunta ng dahig. Hindi naman niya nakita ang tunay na pagkatao doon at kalagayan ni Duterte kasi hindi naman sila pinapapasok. O yung mga taga-ICC, alam nila na kanilang pinapangalagaan ang lahat ng akusado na hawak nila. So yung pamumulitika, paninira ng Philippine politics, politikong Pilipino sa ICC at nagpapaawa tungkol sa kalagayan ni Duterte, garbage, basura, ang tingin ng ICC. Pinatunayan niya na yung kailang resolution ng 15 senador, walang narating, hindi yata nakarating ng Malacanang. Hanggang sekretariat lang ng Senado kasi wala naman talaga mangyayari. So again, ulitin ko, sinayang yung oras, sinayang yung pera, kung magkano ang gastos natin per day sa Senado, yun lang ang kailang pinag-usapan ng mahaba-habang akala mo nagtatalong-pating nasa rally. Yan ang kalidad, yan ang pagkatao ng Philippine Senate ngayon. Yan ang pagkatao ng mga senador ngayon. Hindi ko nilalahat. Kahiya-hiya kayo. Mga epal ang dating.
Huwag kayong magagalit. Opinyon ko lang ito. Karapatan ko sabihin ng aking paniniwala, umepal kayo. Kahit alam nyo, suntok sa buwan, malabo pa sa sabaw ng pusit ang inyong galaw. Any comment? Reaksyon? Nagpapakatotoo na tayo. Real talk. Okay? Samantala, eto na. Magandang balita. Department of Justice Ombudsman nagsanib pwersa na para bilisan ang pagpapailang kaso sa lahat ng mga corrupt government official. Hindi lang sa flood control scam. Lahat ng may kinalaman from local to national government official para mapabilis ang mga kaso. Yan ang maganda. Tiniyak po ito ni Ombudsman Remulla kasi sabi niya, bago siya umalis ng DOJ, yun ang kanyang hiniling sa kanyang kasamahan. At kung sino man ang magiging full-time secretary ng DOJ, yun din ang kailang inaasahan. Malalim na coordination. The whole government approach ang gagawin. Tulong-tulong na galaw, coordination ng mga kinukulan sa pamahalaan para mabigyan ng hustisya ang mga Pilipinong may-ari ng pera, ang mga Pilipinong inabuso ng mga politiko, kontraktor at mga taga-gobyerno sa korupsyon, sa maraming level, maraming issue level na korupsyon, hindi lang flood control. Marami po ang nakabinbin na kaso. Kasama ang kaso ni Sara Duterte at ng mga Maka Duterte, ang lahat ng mga politikong umabuso sa nakaraang mga taon at panahon, huhukayin. Tulungan natin ang ombudsman, hukayin ito. Pati yung mga nakabinbin na kaso sa DOJ, hukayin, panagutin. Huwag itago, huwag pagtakpan ang mga posibleng merong pananagutan. Dalhin sa husgado para magkaroon ng due process, magkaroon ng karapatan ng akusado na ipagtanggol ang kanyang sarili, magkaroon ng karapatan ng Philippine government, ng peoples of the Philippines na magkaroon ng hustisya. Kasi pag pera ng bayan, peoples of the Philippines ang complainant, mamamayang Pilipino. Kaya dapat tulungan natin ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, ang Sandigang Bayan, kahit korte yan, ipanawagan natin, bilisan nila. Dahil ang kalaban ay panahon. Paigsi na ng paigsi ang natitirang panahon ng Marcos administration. After Marcos administration, magkakalimutan na ito. Yan ang masakit. Pagkatapos mawala sa atin ng bilyon, trilyon, kakalimutan lang. Hindi. Dapat panagutin, dapat ikulong, dapat kumpiskahin ang mga ari-arian at pera ng lahat ng sangkot sa korupsyon. Hindi ako nagsasawang paulit-ulit kung sabihin yan. Kasi ako, pamilya ko, lahat tayong Pilipino sa buong mundo ay biktima ng mga garapata na sumipsip, lumamon ng pera ng taong bayan sa masamang pamamaraan. Hinuldap tayo ng harap-harapan ng mga kawatang ito. Kaya dapat makulong silang lahat.